A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah mga kapatid, ating ipagpapatuloy ang ating siyempre ang ating paglalakbay sa pagtahak ng kaalaman. Ingay. Okay? Inshallah ay balikan lamang natin itong yung kahulugan ng tahara bilang pagbubuod, no? Na kung saan ito ang raful hadath tulad ng naipaliwanag natin, wa fi ma'na wa zawalul khabath. You know? Ang ibig sabihin ng raful hadath, since na ito ang pinag-usapan at tahara, kalinisan, ang raful hadath, ang kalinisan ito ay tumutukoy sa kalinisan ng kalinisan ng mga kapatid? Kalinisan sa pamamagitan ng al-wudu wal ghusl. Ibig sabihin ay yun yung tinatawag na wudu at saka ghusl. Ano ba ang ibig sabihin ng wudu? Okay? Ang wudu ay alam natin yan. Ang ghusl ay alam din natin, which is yung pagligo. Wudu, paghugas o pagligo. Rinaw? Okay. At wama fi ma'na, ang tinutukoy sa wama fi ma'na, ito yung mga ibang kahulugan ng paglinis. Now, na hindi sumasailalim sa pamamaraan na ito. You know, ano yun? Halimbawa, paglinis tulad ng paglinis sa pamamagitan ng paghugas ng kamay kapag kapag tayo ay nakagising after na matulog sa araw o gabi. Matulog. Okay. Paghugas, no? Paghugas ng kamay galing sa pagtulog sa gabi. Linaw? So, ibig sabihin, yung nakasaad sa hadith, literally, ay gabi. Linaw? Kapag gumising ka mula sa pagkatulog sa araw, hindi mo na kailangan maghugas ng kamay. No? Kasi ang word na ginamit sa hadith ni Propeta Sallam ay batats. Ang batats sa Arabic, mga kapatid, ay ito applicable lamang sa gabi. Diba? Kaya nga kapag tayo ay nag-hajj, meron tayo tinatawag na mabitu bi mina. Mabit sa Mina. Diba? Ibig sabihin, kinakailangan mo magstay ng gabi sa Mina. Not necessarily na araw kang magstay sa Mina. You know? So yun, mga kapatid. Okay? Then, wawazawal al-khabath. Ito yung may kinalaman sa paglinis halin, no, physical location at saka yung katawan at saka yung pananamit. Okay. Sabihin ay body, then of course ay location at saka clothes or pananamit. So yan yung mga kapatid. So, ibig sabihin, umiikot sa kahulugan nito ang tahara. Malinaw? Kaya naman, anumang klase ng tinatawag na paglilinis na hindi bahagi, sabihin natin ito ay papasok dito. Okay? Papasok dito, paglinis sa tinatawag. Ito kasi body, location, clothes, ito ay may kaugnayan sa pagdarasal o specific na pagsamba na kinakailangan malinis, no, yung bagay na ito. You know? Ito naman, itong gitna, wafi ma'ana, ito ay pangkalahatan. Paglinis ng CR, paglinis ang tinatawag na sabi natin katawan na hindi nangangailangan halimbawa ng pagsamba, di ba? So, papasok sa kahulugan na ito. At ito naman, ito yung pamaraan ng paglinis, okay, sa ating tinatawag na katawan. Ito yung ghusl at saka yung wudu. So, dito umiikot yung kahulugan ng tahara. Okay, nabanggit natin yung classification of tahara, which is aqsamut tahara. Ibig sabihin, ano ba yung mga uri ng tahara? So pagdating sa uri ng tahara, may mga ikino-consider, no, na mga bagay-bagay. Kaya nga, kinakategori natin ito upang sa ganon, tumatak sa isip ng mga nag-aaral. Kasi kung hindi kinakategori yan, malilito tayo. No? Sobrang malilito tayo sa dami nila. Di ba? Pag madami,
mahirap pa isa sa ulo, right? Pero pag yung dami na yon ay kinakategorize, madaling matandaan. You know? At naunang nabanggit natin mga kapatid na category ay, ano yon? May kaugnayan sa, o may kinalaman sa alin? Okay? May kinalaman sa tinatawag na, ano, edukasyon? May kinalaman sa location. Okay? At yung may kinalaman sa location ay nahahati sa dalawang bagay. So may kaugnayan. Una, may kaugnayan sa, ang pangit, dapat itong mga hindi na gumagana, tinatapon, yung mga wala ng kwenta, tinatapon na. No? Kagaya ng iba. Ninaw? May kaugnayan sa location. Sa Arabic, ito ay mahal. Kapatid ni Mura. Okay? Mahalun. Ninaw? Kapatid ni Mura. Alam mo na. Pagkapatid ni Mura. Nasaan ibang mga ano ninyo? Puyat? Kawawa naman sila, no? Puyat? Ha? Okay? Mahal. At yung mahal na ito mga kapatid, isub-categorize natin. So 1.1. Okay? Ano yun mga kapatid? Una, ito ay at-tahara batiniya. Or batina, pwede. At-tahara al-batina. At-tahara to al-batina. Okay? Anong ibig sabihin ng at-tahara al-batina? Anong ibig sabihin ng at-tahara al-batina? Ibig sabihin intangible purification. Okay, which is panloob na kadalisayan na ang tinutukoy dito hindi nasasalat, hindi nahihipo, at hindi nakikita at hindi naaamoy at hindi nalalasahan. Okay? Malinaw? So ang tawag dyan is tahara al-batiniya. Example, anong example nito? Okay, walang iba kundi ang pinakamalaki sa kanila ay walang iba kundi ang shirk. Malinaw? Dahil nga, anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga mananampalataya, mga kapatid? Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga mananampalataya? Na ang mga mananampalataya ay layan Diyos. Okay? At ito ay binigyan natin, no? Ng kahulugan, ang tinatawag na, sabi natin na ano, inal mu'min, layan Diyos. Ang isang mananampalataya ay hindi kailanman nagiging marumi. Ang ibig sabihin ng karumihan dito, panloob na karami. Kasi, in fact, mga kapatid, tandaan natin na marami pang mga hindi Muslim na mabango kaysa sa mga Muslim na mabaho ang kilikili. Okay? Tandaan natin yan. Minsan nga nakakabengot, no, pag nagsala tayo. Di ba? Kaya sa sinabi ni Ibn Rajab bilang komentaryo sa hadith na ito, na ang tamang pananaw na sinasang-ayunan ng karamihan ng mga scholar ay iyon ang ibig sabihin ng kadalisayan dito paglinis mula sa mga dumi gamit ang tinatawag na tubig. So para sa kanila, inal mu'min layan Diyos, nangangahulugan, kung pag pinag-usapan natin ang physical, ang isang mananampalataya ay kailanman ay hindi marurumi dahil laging naglilinis ang isang mananampalataya. Sa pamamagitan ng wudu, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So ang dumi sa dumi sa panloob, ito yung shirk. Anong hadith? Nasusog dito mga kapatid. Okay? Yun sa suratul Taubah, chapter 9 verse 28 patungkol sa mga hindi mananampalataya. 'Di ba? Ang sabi ng Allah, innamal musyrikuna najasun. Tunay na mga mananampalataya sumasamba sa mga Diyos-diyosan ay marurumi. Marumi sila pagdating sa panloob or spiritual na karumihan. Pangalawang 1.2. Okay? 1.2 anong pangalawa? At-tahara al-hissiyya. Okay? At-tahara al-hissiyya. Ang ibig sabihin nito ay at-tahara al-hissiyya. Sabihin, tangible purification. Isang panlabas. Kung may panloob, siyempre may panlabas. You know?
Minaw, nasasalat, nadarama, nahahawakan, natitingnan, o ano pa ba katulad nito. Minaw? Ito ay may kinalaman sa ritual na kasalaulaan, mga kapatid, which is yung hadath. Kadilisayan mula sa ritual na kasalaulaan at karumihan. Okay? So ngayon, pangalawa mga kapatid na isinaalang-alang na may kaugnayan sa classification ng tahara, okay, ay walang iba kundi ang ayon sa uri nito. Bi'atibarin now. Okay? Ayon sa tinatawag na uri. Ayon sa uri. Nino? Ayon sa uri mga kapatid sa panampalatayang Islam, na kung saan ito yung tinatawag na naw. Sa Arabic, ang uri ay naw. Naw, naw'un. Linaw? Hindi naw, na ngayon ha. Naw, ibig sabihin ay naw, ibig sabihin ain. N-A-W. Tapos could be naw. Naw. You know? Sa Arabic ay ganyan. No? Naw. Hindi no. Naw. Okay? Now, ang uri na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam, isub-category natin. Ito ay primarily meron tinatawag na meron sabihin natin mga sub-category ito. Dalawa din. So, lagyan natin ng 1.1 para hindi kayo malito. Sub-category nito ay 1.1. Okay? Ito ay at-tahara minal hadath. At-tahara minal hadath. At-taharatu minal hadath. Kalinisan mula sa hadath. Alam natin ang ibig sabihin ng hadath, ha? Lagi nating at paulit-ulit pa nating mababanggit ito mga kapatid. Para sa ganun ay hindi niyo makalimutan yung word na hadath. Ano bang hadath? Kaganapan o occurrences na tumutukoy sa aling kaganapan? Pangyayari, kaganapan sa pangyayari. Paikot-ikot na lang tayo, kaganapan, pangyayari, kaganapan, pangyayari. Tumutukoy sa pangyayari o kaganapan sa katawan natin. Na kung saan naghahadlang. Kapag nangyari ito sa katawan natin, nahahadlangan tayong gumawa ng mas specific na pagsamba na nangangailangan ng kadalisayan. Oh. Hindi, sa mundo. Okay. Sa katawan, siyempre. You know? Ay, so, nahahawakan mo siguro yung ihi mo, siyempre. Yung utot lang hindi mo nahahawakan. So, ito ay naamay mo lang. So, ito tumutukoy sa ano ba? Ang hadap, ito ay tumutukoy specifically, tumutukoy sa nangyari sa atin, no? Yung sa loob ng katawan na i-release natin. O yung mga sama ng loob. You know? Pag-utot, pagtae, at saka pagdumi. Sa madaling salita, o kay pagbulalas ng punlay. You know? So yun yung mga kapatayan ng taharam. Yan ang sabihin ng hadath, ha? Okay, which is paglilinis mula sa ritual na karumihan. You know? At itong kategory na ito, isub-category pa natin. Okay. Isub-category natin which is 1.1a. Yan, ha? Okay, 1.1a. Ano ito mga kapatid? Una, yung tinatawag na at-tahara al-kubra. At-tahara kubra. Ano yung ahas? At-tahara al-kubra. At-taharatu al-kubra. At-taharatul kubra, ibig sabihin malaking paraan ng paglilinis. Okay, major purification. Siyempre, nakamit ito sa pamamagitan ng ano? Ng gusol, ritual na pagligo. So, nakakamit ito sa pamamagitan ng gusol. Sabihin, major ka na. Pag naggusol ka, no, mga kapatid, anong pagkaiba ng gusol sa gasal?
Feeling. Pilosopo ka ha? Okay. Ibabagsak kita. Malinaw? Malinaw? Mayroon tinatawag na term, ito mga ano to, wala na to, tapon. Nasaan yung basurahan? Hindi na kailangan tapos na. Ang gusol, ginagawa ng tao. Ang gusol at saka gasal. Ang gasal, yan. At saka irtisal. Tatlo yan. Gusol, gasal, irtisal. Tandaan natin, the more na naiiba ang form ng isang word, naiiba rin yung kahulugan. The more na nababago yung kanyang vowels, nababago rin yung kanyang kahulugan. The more na nadadagdagan ng litra ang isang word, ang original na word, nagbabago yung kahulugan. You know? Ang gusol bil rafa, ibig sabihin damma, yun yung ritual na sabihin natin paglilinis mula sa karumihan na pagliligo, ritual na pagligo. At yun yung tawag sa atin kapag tayo ay naging junob. Ibig sabihin, sanhi ng janaba ito. Sanhi ng, okay, ng janaba. Alam mo mga kapatid, pag janaba, alam natin yan. No? Ibig sabihin, pag may bumulalas, no? Pag mayroong pumulandit, no? Ano pa? Ejaculation. Yan ang English. Stimulation. Hindi, bathing yung sinasabi. Okay. Alina, yun yung mga kapatid. Either ito ay ginawa sa pagitan ng dalawang tao, na kung saan mag-asawa siyempre. Alina, either sa paraan ng halal o haram. Bakit ka natawa? Pag gumawa ng isang tao, gumawa ng isang Muslim ng haram, tapos bumulalas, hindi siya magugusot. Gugusot siyempre. Okay, halimbawa yung pagsasarili, consider yun na tinatawag na aral sa mga fuqaha. Ano yun? Wow! Mukha mo inusintik. Mukha ano? At ang matira ko, iri? Okay. Okay. So yun niya. Okay, gas. Gusol, gasal naman, ito yung tinatawag na paghugas. Gasal. Okay, gasal malabis. Okay, gasal or igdisal, disimang kahulugan, ang ibig sabihin pagligo na hindi kabilang sa ritual na pagligo. Ibig sabihin, sanhi ng anumang bagay, halimbawa, gusto magpalamig. Gusto magpalamig lamang, pero hindi ka junob. Magpapalamig ka lamang dahil Jum'ah halimbawa. Okay, refreshing. Okay, sabihin natin dahil sa pawis, gusto mo maging malamig. Okay? Gusto mong lumangoy. Basta ang mahalaga, hindi ka junob, ang tawag dyan is gasal or igtisal. Okay? Malinaw? Ang tawag dyan is gasal or igtisal. Pagligo, which is yung normal na pagligo, mga kapatid. Shower na walang hindi janaba. Malinaw? Basically, gasal, usually yung paggasal, pag basic na kahulugan, yun bang, kumbaga ay hugasan. Malinaw? Normal, plain, kumbaga plain na bathing. Okay, yun ang pagkakaiba, mga kapatid. Kaya, gusol at saka gasal. Malinaw? Okay. So, yun. Of course, ang gasal dito, either nangyari ang shower yung whole body, pero kapag pinag-usapan, igtisal, nangyari yung buong katawan. Kailangan mabasa. Which is talagang pagligo na talaga ito. Halimbawa, gasal. Pwede mong sabihin ng gasal nito. Halimbawa, kamay mo, hugasan mo lang yung kamay mo. Hugasan mo yung paa mo. Ang tawag dyan, gasal. Malinaw? Hugasan mo yung mukha mo. Ibig sabihin ay nag-face wash. Gasal, mga kapatid. Malinaw? Pero kapag pinag-usapan ng igtisal, kailangan entire body na apply, ibig sabihin, nakamit ang entire body ng pagligo. Okay? Pero hindi siya sa janaba. Complete bathing, kumbaga. Pero, hindi janaba. Hindi siya junub. Okay? Yun yung pagkaiba ng tatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay, 1.1b. Okay, at tahara at tahara as-sugra. So kung merong daddy, merong baby. You know? 1.1b. 1.1b at tahara as-sugra.
At-taharatu sughra. Ibig sabihin, ay maliit na paraan ng paglilinis. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng, so kung ito ay sabihin natin gusol, ito naman ay nakakamit sa pamamagitan ng wudu. Okay? Wudu. Linaw? So bakit tayo nagwudu? Dahil dumating yung hadath. Kasi because of the hadath. Ito nga siya, hadath. Okay? Linaw? Dahil sa tinatawag na hadath. Bakit tayo nagligo? Bakit tayo nagkaroon ng gusol? Kasi because of the hadath. Bakit tayo magligo? O bakit tayo magwudu? Because of the hadath. Okay? Then, yung pangatlo, 1.1b, 1.1c, 1.1c, ito yung tinatawag at-tahara badal minhuma. At-tahara to badal minhuma. Okay? At-tahara to badal minhuma. Nang ibig sabihin mga kapatid ay ito yung paglilinis bilang pamalit ng dalawa. Anong dalawa itong nauna? Pamalit ng gusul at saka ng wudu. Yes. Ibig sabihin, kapag hindi mo kayang maggusul at hindi mo kaya magwudu, meron kang pangatlong option. Wala kang lusot. Okay? Wala kang lusot mga kapatid. Na kung saan ito ay nakakamit sa pamamagitan ng paggamit ng tuyong paghuhugas. Ang tawag dyan sa tayammum is tuyong paghuhugas. Tayammum. Okay? At tayammum. At tayammum. Kung sakasakaling halimbawa, ikaw ay junub. Tapos wala kang kakayahan na magligo. Okay? Wala kang kakayahan na magligo mga kapatid. Linaw? Kahit may tubig, basta mahalaga, wala kang kakayahan kasi dahil bakit na may sakit ka, o anuman, lumpu ka, o anuman. Di ba? Tapos nasa disyerto ka. Linaw? Tapos junub ka. Linaw? So anong gagawin? Paano mga kapatid? So anong gagawin mo ngayon? Magdadive ka sa ano? Sa disyerto? Ha? Kasi gusul, di ba? Ibig sabihin, di ba? Kapalit ng gusul at saka ng wudu. So ibig sabihin dito, since na ang gusul ay pagligo, so yun, tayammum, so gagawin, magdadive ka doon sa disyerto at magpagulong-gulong. Okay? You know? Magmumug ka pa. Hindi naman pwede yung tulog doon, ang init-init. Ha? Sino sabi sa'yo hindi pwede? May dalil ka? So, ibig sabihin yung mga Arabo doon ay 70 years tigang? Okay? Mas mapukso pa nga yung mga yung kaysa sa'yo eh. You know? Okay. So, ang ibig sabihin, hindi mo na kailangan, kunin tayammum, which is yung basic na tayammum, inshallah subhanahu wa ta'ala. You know? Okay. So, wag mong dagdagan yung paraan ng tayammum. Bawal yan. So, yan po ha. Yan po yung tinatawag na unang kategory ng kategoryang ito. So, dala ko tayo sa pangalawang kategory is 2. Okay? 2.1. You know? Actually, malito eh. Malito yung mga kapatid. Kasi number 2 na ito, dapat ito. So, hindi kasi kayo nagnanapambahin. Nananahimik naman kayo eh. 2. Yan. 2. Yan. O, diba? Okay? So, yun yung mga kapatid. So, ngayon is 2.2. 2.2 which is walang iba kundi ang at-tahara minal khabath. At-tahara, kasi kanina, at-tahara minal hadath. Ngayon, at-tahara minal khabath. Okay? At-tahara minal khabath. At-taharatu minal khabath. Nang ang ibig sabihin ng at-taharatu minal khabath, ito yung paglilinis mula sa physical na dumi. Okay?
paglilinis mula sa physical na karumihan. Yung attendance nyo, yung kalimutan. Saan yung attendance? Hindi pa nakapag-attendance. Ito. Oh. Wala ka last week? O, ba't hindi ka nag-attendance? Okay? So, ibig sabihin, at tahara, paglinis mula sa physical na dumi. Now, itong kategory na ito, isub-category natin. Okay? Yan, 2.2, tama. So, 2.2A. Okay? So, una-una, tahara, gasal. Ito yung sabi natin kanina, tahara, gasal, yung word na gasal. You know? So, 2.2A. Tahara, gasal. Okay? Tahara gasal, mga kapatid. Anong ibig sabihin nito? Yun to yung paglilinis sa pamamagitan ng paghugas. Plain wash. Okay? Yes, pwede. Yun, malinaw. Plain wash, mga kapatid. Tahara gasal. Pangalawa, tahara mas. Okay? 2.2B. Tahara mas. Hindi mash, ha? Okay? Tahara to mashin. Mas. Okay, hindi mash. Huwag mong yan sa English yan. Mas. Ang ibig sabihin ganun, mga papa. Ibig sabihin, paglinis sa pamamagitan ng pagpupunas. Ha? Punas. Oh, punas, hindi pagpag. Iba yung pagpag, ano yun, sa araw ng mga patay yun. Araw ng mga pagpag. Okay. Yung sura sa pagwalusan. Yung sura. Yung verse. Ano? Yung verse ng ano. Ayatul wudu? O yung... Oh, di ba? Famsahu biruusikum ila famsahu biruusikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Malinaw? So, mas, ang tawag dyan is mas. Then, of course, 2.2C, ito yung tahara nadhi. Okay? Nadhin. Okay, malinaw? Tahara nadhin. 2.2C. Tahara nadh. Okay, nadhin. Okay? Taharatun nadhin, mga kapatid, ito ang ibig sabihin, ito yung tinatawag na pagwiwisik. Paglinis sa pamamagitan ng pagwisik. Yes, meron yan. Makukuha natin yan. Paano linisin? Yung halimbawa, yung ihi ng bata. Which is ng bata. Magkaiba yung pamamaraan ng paglinis ng batang babae sa batang lalaki. Wisik muna as wisik. Okay, sprinkles of water. Okay? Yun, mga kapatid, ha? Mapangayong sa lalaki. Sa panghiyon sa babae. Alam na this. Okay? Magpasalamat ka. Malinaw? So yun yung tinatawag na sabihin natin. Taharatun minal khabath, mga kapatid. Okay? So na natin yan. So meron tayong which is classification of tahara na kung saan yung ayon sa lokasyon at ayon sa uri. At bawat classification ay may mga subcategories. Okay? May mga tinatawag na subcategories. Ngayon, tingnan nyo kapag hindi natin ginawang kategorya ito, malilito kayo. Sa dami. Okay? Pagpupunas ba, kailangan may lumakaran? Pagpupunas ng kamay. Depende sa trip mo. Okay? Hindi ba maging bida yun? Sabi ko, depende sa trip mo. Depende yan sa tinatawag. Depende sa dumi. Depende sa dumi mo. Depende sa kung ano yung pupunasan. Depende kung bakit ba, ano ba yung dahilan kung bakit pupunasan. Detalyado yan, mga kapatid. No? Halimbawa, sabi natin yun, nadilaan ka ng aso. Paano mo pulinisin yun? Ay, kuha ko ng tissue.
That's another issue. Kasi bakit? Sa hadith kasi, may kaugnayan lamang sa mga utensils, mga kagamitan. At hindi nabanggit yung katawan. Sabunan. Hindi, May na? sa katawan ng sa aso, tinakuha ng turap, di ba? Ang tanong, applicable ba yun sa katawan ng tao? Kasi nabanggit sa hadith ay tinatawag na mga utensils, mga kagamitan. Idha waliga ahadukum fil ina, nakalagay yan sa hadith, kapag nadilaan ng aso ang utensils ng kagamitan ng isa man sa inyo, hindi kapag nadilaan kayo ng aso, hindi sinabi doon, dito nagkaroon ng different opinion sa mga scholar. Masyado kayong advanced, so saka pa na pag-uusapan natin yan. Wala na. Masira na. So yun, dilaan mo rin? Ganun ba? Pag dinilaan mo yun. Okay. No, lada ko tayo nga. Okay na to, napicturean nyo na? Mabagal kayo. Okay? So habang kayo ay Okay. So yun yung ating unang talakay natin, may kaugnayan sa tinatawag na kahalagahan ng kadilisayan sa Islam. Pangalawa is ang mga uri ng tahara. Pangatlo ay ngayon. Okay? Pangatlo na bahagi ng usapin na may kaugnayan sa tahara ay ang pagpapakahulugan ng hadath. Let's talk about the meaning or identification o definition ng tinatawag na hadath. Okay? So malinaw. Mamaya makinig ka na mabuti kasi mamaya, bago tayo magtapos, kukuha ko ng number, tapos, i-mention ko yung pangalan kung ano yung nasa number niya, tapos, punta ka rito para i-explain mo kung ano yung natutunan mo. Isang word na sasabihin ko sa'yo. You know? Anong siya? Tunay na alam ng Allah na mabatid ang linalaman ng mga puso ninyo. Okay. Pangatlo mga kapatid sa pananampalatayang Kristiyan na usapin na mabahagi o sa ilalim ng tahara ay ang usapin ng pagpapakahulugan ng hadath. You know? Definition of hadath. Kasi ang una ay kahalagahan ng tahara sa Islam. Pangalawa is yung tinatawag na sabihin natin kahulugan ng tahara at anumang nauugnay sa paksang ito. Okay? Which is yung uri ng tahara. Then pangatlo ay yung tinatawag na pagpapakahulugan ng hadath. Now, ano ba ang hadath ayon sa wika? Literally or lexical meaning? Lughatan. Ano ba ang ibig sabihin natin ng hadath mo? Una-una, yung lugatan is minal huduth. Minal huduth. Ibig sabihin, hadath, singular form. Plural form ay huduth. Okay? Huduth, mga kapatid sa pananampalataya. Ano bang ibig sabihin ng huduth? Ibig sabihin, tumutukoy sa pangyayaring nagaganap o pangyayaring paulit-ulit or umuulit-ulit. Okay? Ulitin natin Ito ay tumutukoy, pag sinabing hadath or huduth, ito ay tumutukoy sa kaganapan o pangyayaring paulit-ulit. Okay, pangyayaring nagaganap o kaya'y pangyayaring umuulit-ulit na nagaganap. Tulad ng celebration. Iba, ulit-ulit, paulit-ulit siya na nagaganap. Kaya sa Islam, bawal tayo mag-celebrate maliban lamang sa dalawang celebration. Okay lang mag-celebrate kung isang, una-una, walang kaugnayan sa pangrelihiyon. Pangalawa, hindi paulit-ulit. Kasi pag paulit-ulit, masasanay na, kakakasanay ng tao yan. Okay? Kaya sabi ng mga ulama, sa bagay na ito, pag once na ginawa ng gawin ng tao, hindi na pwede yan. Kasi nga ito ay paulit-ulit na ginagawa niya. Kaya nga't yun tawag na hadath. Kaya nga't hadath, dyan derive yung tinatawag na bid'ah.
Yes. Instead, gusto namin ba, sa kasi maraming party-party. Ano na yung party? Hindi ko alam yung party na yun. Ha? O birthday? Nagbe-birthday ka? Hindi. Ah. Marami nga. Kaso, sa part ng trabaho namin, kasama siya. Sad to say, yun talaga. Actually, natin, reality check, kumbaga, no? Talaga. Kasi na mga kapatid natin na involved, bagamat ayaw nila, dahil sa nature ng kanilang trabaho ay, yun yung, kumbaga. No, may dito nagkaroon ng, sabihin natin, ng pagpapaliwanag yung mga contemporary scholars sa bagay na yan. You know? Sinasabi nila, kung hindi maiiwasan ng isang trabahante bilang bahagi at wala ng ibang option kundi siya, yung trabaho niya, kumbaga, you know? Tapos ay kabahagi ng trabaho niya, kahit ayaw niya, pero yun yung kabahagi ng trabaho niya, ay para sa kanya ay ma'fuun an. Ibig sabihin ay tinatawag na excuse siya sa bagay na yon. Huwag lang niyang sang-ayon ng kanyang puso yung bagay na yon. You know? Tulad ng sabihin natin ng bangko. Di ba mo pwede sabihin na huwag kayo magtrabaho lahat sa bangko, haram. Ano na mangyayari sa ekonomiya ng ating bansa kung walang bangko dahil sa fatwa mo na yan? Di ba? So yung mga nagtatrabaho doon, they are excused. Okay? Sa mga transaksyon ng anumang tinatawag na sabihin at bangko. Kasi somehow, kailangan din magtrabaho sa mga bagay na yun. Okay? For the benefits of, sabihin natin of tinatawag na, kasi nowadays, mga kapatid, hindi nabubuhay ang isang bansa kung walang ekonomiya. You know? So bagay na yun, ikaw ay nasaglak doon sa darura. Ibig sabihin kinakailangan. You know? At yun ang mahalaga, hindi mo ito i-consider at sinasang-ayon ng puso mo. Otherwise, kapag sinasang-ayon ng puso mo, na ibang bagay na yun. Okay? Okay mga kapatid. So yun, Allahu a'lam bisawab. Sabi nga sa mga Sufi, ang Allahu a'lam, stupid answer. Okay? Astagfirullahaladzim. So ayon sa wika, ito ay nagmula sa huduth na tumutukoy sa pangyayaring nagaganap o pangyayaring umuulit-ulit. Okay? Ulit-ulit na lang, kagaya ng, sabihin natin, ng gagaya ng pag-ibig mo. No? Tumutukoy sa pangyayaring nagaganap o paulit-ulit. Diba? Okay, so yun yung mga kapatid sa pananampalataya. Maaaring rin itong tumukoy sa isang hindi lingid o hindi kilala. Okay? Hindi lingid o tinatawag na, sabi natin hindi kilala. Kaya sabi ng mga ulama ay wakaw no shay ba'da an lam yakun. You know? ويأتي بمعنى العمل الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف ومنه محدثات الأمور. Ibig sabihin ito ay tumutukoy sa isang hindi lingid or hindi kilala. Okay? Tumutukoy din siya, pag in terms of lugha, tumutukoy sa hindi lingid at hindi kilala. Hindi famous ba? Ngayon lang, kaparabang, ngayon lang umusbong, ngayon lang sumipot. Tingnan mo yung mga bidaa. Yung mga bidaa, mga kapatid, bigla na lang siyang, bigla siyang sumulpot. Di ba? At ikinabit sa relihiyon natin. Kaya tinatawag na bidaa. Okay? Kumbaga innovation. Mali na mga kapatid. At hindi pamilyar na bagay, so hindi lingid, hindi kilala o hindi pamilyar na bagay na hindi ka nais-nais. Okay? At hindi pamilyar na hindi ka nais-nais. Alam natin, pag hindi ka nais-nais, yan ay bagay na, kumbaga ay hindi inaano ng Islam. Malinaw? Okay? At sa bagay ito, sinasabi ng ilan sa mga nagpapaliwanag na muhdathatul umur. Muhdathatul umur o mga bagong inventong bagay. Di ba nakalagay yan sa usually, ginagamit sa khutbah yan eh. Di ba? Muhdathatul umur bid'a fa innal bid'atu dhalala wa fa inna dhalata minan nar. Di ba? Narinig yun yan? Fa inna muhdathatil umur
bid'ah. Wa kullu bid'atin dalala. Wa kullu dalalatin finnar. Ibig sabihin, lahat na makabagong imbentong bagay ay bid'ah. Lugatan meron. Pag pinag-usapan natin ng bid'ah na tinatawag na hasana, dalawang klase yan in terms of linguistic meaning. But in terms of Sharia meaning, there is no another fraction of bid'ah. Bid'ah is bid'ah. Okay? Syara'an. Pag Sharia, isang uri lang ang bid'ah. Okay? At lahat yun ay dalala. Lahat yun ay pagkaligaw. Malinaw? Pero kapag pinag-usapan natin literally, dalawang klase ng bid'ah literally. Linguistically. At yun yung hasana at saka tinatawag na sayyi'ah. Mabuti at saka masama. Halimbawa yung cellphone. Okay? Sometimes ito ay matatawag na mahuhulog sa bid'ah hasana. Inobasyon, mabuting inobasyon. Diba? In linguistic meaning. You know? But in Sharia, hindi mo pwede sabihin na, ay, nahahati ustad sa Sharia yung bid'ah. Anong sabi sa Islam? Kullu bid'atin dalala. Sabi ni Propeta Muhammad, lahat ng bid'ah ay pagkaligot. Tapos sabi mo ngayon, dalawang puri. Yung klaseng pag-iisip yan. You know? Paki-explain. Maninaw? Okay, yung mga kapal sa panampalatayang Islam. So, ayon sa literal yan, dadako tayo ngayon sa technical na kahulugan or syara'an or istilahan. Ano bang ibig sabihin ng hadath sa tinatawag na Sharia, mga kapatid sa panampalatayang Islam? Sabi ng mga ulama natin, wasfun qa'imun bil badani yamna'u minas salati wa nahwiha mimma tushtaratu lahu at-tahara. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ito ay isang estado ng katawan. Estado ng katawan na pumipigil sa tao. Okay? Estado ng katawan. Mahirap magsulat, nakakatamad eh. Okay? Estado ng... Ikaw na lang magsulat, Yusuf. Naiinis ako sa writing ko, ang pangit. Okay? Ayoko na. Ayoko na. Estado. Wow, gusto mo ng barak? Ikaw na lang kayo magsulat. Estado ng katawan. Estado ng katawan na pumipigil Sa sarap. Estado ng katawan, bumigil sa katawan. At ano pa man. sa tao sa pagdarasal. Okay? Pipigil ta sa tao mula sa pagdarasal at pagsasagawa ng iba pang gawaing may kaugnayan sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala nangangailangan ng tahara. O anumang Uri ng pagsamba. gawaing pagsamba na nangangailangan nainis talaga pag nagsulat. Nangangailangan huwag kang mag-ano dyan, huwag bula-bula. Nangangailangan ng tahara. Okay? Nangangailangan ng tinatawag na kadalisayan. Ang tanong, ano bang uri, magbigay ng halimbawa na yung pagsamba na ito nangangailangan ng tahara? Pagsabing nangangailangan ay talagang kailangan at hindi mo pwedeng gawin maliban lamang na may tahara ka. Ano yon? Tawaf, good. Okay, ang tawaf, of course, khilaf, but araji ay may wudu dapat. Okay? Then, ano? Salah. Masyalin salah. No khilaf talaga yan. May now? Sunod. Ano? Bukod sa tinatawag na ano, tawaf, salah, ano? Pagbabasa ng fi khilaf, ibig sabihin mayroong different opinions, pero ang pinakatama ay, walang duda, ay kinakailangan ay mag-wudu. Okay, ano pa? Ha? Okay, sa lalaki ay walang duda ay janaba, malinis mula sa tinatawag na janaba. Yung actually dalawa iba yung pagbabasa ng Quran sa paghawak ng mushaf. May lang iba yung hukom yan, mga kapatid. Okay? So paghawak ng mushaf, kahit hindi ka magbasa, kinakailangan mong mag-wudu. Pero kapag nagbabasa ka ng Quran, na hindi ka humahawak ng mushaf, mas mainam na mag-wudu ka. Pero hindi nangangailangan ng wudu. Mga kaiba, huwag niyong pag-imikos-mikos, ha? Okay, minsan kasi ang mga ano yung mikos-mikos eh. Kaya nadadama yung mga ibang isyo.
You know, so magkaiba yung paghawak ng mushaf sa pagbabasa ng Quran. Kasi may mga pagkakataon nagbabasa tayo by memory at hindi kailangan ng mushaf. Cellphone. You know? Cellphone. Ang sulang, hindi man mushaf na dong mo cellphone. Okay. So kasi halimbawa may nagtatanong, ano yung hukom sa ano yung batas ng Sharia kapag sa paggano ng cellphone? Pagdala na mayroong sa cellphone, mayroong sa loob ng mushaf. Ay, mayroong mushaf sa loob ng cellphone. Okay? Dadalhin mo ngayon sa sa loob ng CR. Pwede hindi? Pwede. Ha? Pwede. May mushafs. Ito alimbawa, cellphone. Sa cellphone, mayroong application na mushaf Quran. Tapos itong cellphone na ito, dadalhin ko ngayon sa loob ng CR. Bukas, hindi pwede. Ha? Pwede start. Paanong pwede? Pagsarado. Pag sarado. Anong sarado yung? Bukas, hindi pwede. Okay. Pwede pagsarado. At ikaw naman sa'yo mong hindi pwede kapag pag nabukas yung application. May mga nagsabi na, mayroong isang sheikh tinanong. Ganoon ang tanong, Sheikh, ano yung hukom kapag, may musaf sa loob ng cellphone application? Tanong siya, la nani, mafi muskila. Sheikh, mayroong cellphone sa loob ng mayroong application, may musaf sa loob ng cellphone. Sabi pa niya, la mani, mafi muskila, la ba sabi? Mayroon nga, Sheikh. Sabi na, taal. Sabi na, lika. Kam hafid kami ng Quran. Ilan nasa sa ulo mong Quran? Sabi mo, ganito ilang juz. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Sabi niya, okay. Sabi niya, idha dakhalta fil hammam, khaliq mukhina. Okay? Uy na. Kasi bakit? Kung pumasok kasi, kung yan ang katwiran mo, kasi gusto kasi niyang palabasin yung hukom ng sheikh, umaayon sa kanyang kagustuhan. Dahil ang gusto niya, na ipalabas na hindi pwede kasi nga mayroong musaf sa loob ng cellphone. Kaya binigyan siya ng logic ba? O sabi natin analogy. Diba? Sabi niya, kasi bakit? Ilan ang memorize mo ng Quran, ganito, ganyan. So, kung papasok ka ng CR ngayon, iwan mo ngayon, yung utak mo, ilagay mo dito bago ka pumasok. Kasi yung Quran mo, nasa memory mo. Same sa tinatawag na problem. Nasa memory yung yung mushaf. Ganun lang naman yun eh. Mga kapatid. So, ang Islam may pilosopo. O pag pilosopo ka, pilosopo rin ang Islam. Okay? So, yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, yun ay, ibig sabihin na, pwede yun. Basta hindi lang naka-open. You know? Ha? Al-wuquf fil masjid. Yahdaj ila al-wudu. Kailangan man ng wudu pag nag-stay ka sa loob ng masjid. Kailangan yes. Ha? Yes. Sa loob ng masjid, mag-stay ka. Kailangan ng wudu. Anong gagawin ng status? Depende kasi. Stay lang naman pinag-usapan. Good ko naman. Good. I'm talking about the pag-stay. Hindi ko sinasabing magsala ka doon, mag-ano ka. Mag-stay ka lang. Hindi kailangan. Ha? Hindi na kailangan. Hindi, pero recommended. Ang tama mga kapatid ay hindi kailangan. Okay? Recommended. Wala namang dalil. Sarih, walang dalil. Ika nga na kailangan mo sabihin magbudo pag mag-stay ka sa loob ng masjid. Pero pag junub ka, ay hindi pwede ka mag-stay. Kundi pwede ka lang dumaan. Okay? Illa abiris sabil, nakalagay sa ayan. Okay, pang-apat na uri ng hadat, pang-apat, mga kapatid. Ha? Mga uri ng hadat. Ano yung mga tinatawag na uri ng hadat? Anong oras na? Okay lang yan. Okay? Anong mga uri ng hadat? Ito yung paglasa. Anong mga uri ng hadat? Ang hadat ay inuuri sa dalawang uri. So, meron tinatawag na dalawang uri ito mga kapatid. Malinaw? 1, 2, 3, 4.1. Na kung saan, ito yung al-hadath al-asgar. Alam natin yan. Medyo basic lang siya. Al-hadath al-asgar, which is minor hadath. Anong tinutukoy dito? Maliit ng uri ng hadath na nangangailangan ng nangangailangan ng wudu, tulad ng pag-ihi, tulad ng pagdumi, at tulad ng pag-utot. So, syempre, bago ka magwudu, sa dalawang ito yung kinakailangan ng ghasal? Pag-ihi, pag-utot, at pagdumi. So, sa tatlong nabanggit, ano ang pangyayari o kaganapan o hadath na ito na nangangailangan ng ghasal bago ka magwudu?
Pag-utot, kailangan mo maghugas? Wala kang pinagkaiba doon sa mga grupo na yun. No? Na sinasabi nila, once na kapag umutot ka, kinakailangan mong hugasan mo yung puwet mo at hindi mo pwedeng isuot yung damit na naututan. You know? Napaka exaggerated mga kapatid, no? Huwag ka na magbanggit, baka magkagulo pa. Okay? So yun ha? So yun ha? Yun na. Ibig sabihin, ano mang kailangan ng hugas bago ka magudo? Yun yung pag-ihi at saka pag-dumi. Okay? Pag-utot, depende sa pag-utot, kapag may kasamang solid at saka liquid. Oh. You know? Sinabi sa mga iba, Ha? sure, ang pag-istinda bago pumasok sa magsala. Ang islalay sa bisurot, makin mustahab. Okay? Aswal mustahab. Ibig sabihin ay istinja. Kung wala, of course, ang istinja, makakadaanan natin yan. Kung wala kang tinatawag na sabihin natin, no? Ang istinja, kasi ang ibig sabihin ng istinja, yun yung paghugas no, sa pamamagitan ng tubig. Oh. Depende sa kalagayan. Halimbawa, kapag ihi ka, mag-istinja ka talaga. Ang tawag dyan, istinja. Ang ibig sabihin ay maghuhugas ka sa pamamagitan ng tubig. Pag hindi tubig, yun yung bato, o sabihin natin yung tissue, o gusto mo yung dahon na Makati. Okay? Kasi ang tawag diyan ay istigmar. So insalain natin yan. Now, condition siyempre yan, kalimba pag-utot. Pero pag sabihin natin istinja, na muutot ka lang tapos mag-istinja ka na. Okay mga kapatid, so 4.2, ito yung al-hadath al-akbar. Okay? Al-hadath al-akbar. Al-hadath al-akbar. Na kung saan ay major hadath. Ito yung minor, ito yung tinatawag na major. Okay? Nang ibig sabihin, ito ay nangangailangan ng gusol o ritual na pagligo tulad ng pagkikipagtalik sa asawa o pagbulalas ng tamod. Okay? Pagbulalas ng tinatawag na tamod. Paano bumulalas yung tamod? Mga kapatid, either wet dream. Okay? Ibig sabihin ay yung tinatawag na mamasa-masang panaginip. Ha? Ay, pag naglalakad ka tapos biglang bumulwak, hindi tamod yun. Sakit yun. Ang tawag dyan is, dahil tatlo kasi yan, mga kakuha natin yan, yung tinatawag na mani, wadhi, at saka mavi. Okay? Ha? Nabukol. Okay, mali mga kapatid. So, yun yung tinatawag na lahat ang detalyado. Okay? Then, of course, mga kapatid, of course, yan ay pa lang. Actually, pambungad pa lang yan, yung book na nakuha natin. Pambungad pa lang yan. Yes! Pambungad yan. Wala pa tayo sa section 1. Alam, ipakita natin yung book. Alam mo ba na ito yung book na tinuturo ko sa inyo? Makakabili niya. Ito? O lahat ng ito, pag-aaralan ninyo. Gusto mo mag-ano nito, bumili kayo, siyempre. Okay? Ha? Walang Tagalog. Walang Tagalog nito, mga kapatid. Pero kung ituturo ko sa inyo yan, magagawin natin Tagalog lahat ito, inshallah. At kasi ito, lamang siya, pero walang mga dalil. Okay, pero sa atin, pagtuturo, may mga dalil na siya, detalyado. You know? Okay? So, yun yung mga kapatid. So, inshallah, next week sa section 1 tayo, which is yung mga uri ng tubig at mga kahatulan ng tubig. Okay, mga kahatulan ng tanong. Any question? Walang tanong? Walang tanong? Ha? Yes, go ahead. Clarify naman yung halimbawa, yung nag-self-stimulate o nakipag-sex ka sa wife mo. Pagkaligo, may kasama mo bang udo yun? Pagkatapos ng maligo mo. Either tinatawag na sexual stimulation or ejaculation or sexual intercourse, isang pamaraan lang na basta ikaw ay junub. Isang pamaraan lang yan. Okay? Isang tinatawag na pamaraan, which is pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun ay, bago mag-gusol, bago ka maligo, mag-wudu ka.
Okay, magwudu ka. Lahat ng detalye diyan ay Budo mo na. oh yes, magwudu ka mo. Yan ang pamamaraan talaga. Yun yung nakasaad sa sunnah. So, makukuha natin yan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, inshallah. You know? Okay, any question? Wala na? Nasaan na yung, attendance? Sir, tinago. Okay, magmi-mention ako ng number? B. 7. Abdullah Arcillo. Mashallah. Okay, stand up please. Okay? So, ipaliwanag mo ang... Okay? Ipaliwanag mo yung tinatawag na tahara mas. Tahara masay yung pagpupunas ka. Okay, pagpupunas. For example, pagpunas, anong bagay na pupunas? Papunas ng medyas. Okay, mashallah. Consider. Okay, mashallah, tabarakallah. Okay, number 10. Isa. Isa. Anong ibig sabihin ng at-tahara hissiya? Ala ko, Diggs. Ala. At-tahara hissiya. Hissiya. At-tahara hissiya. Ito po yung study yung Paki-aris na. At-tahara hissiya. tangible na mga Tangible na ano? kailangan na paglilinis. Okay. For example, Mga budo. mga wudu. Ang daming wudu. Okay? Ito yung tinatawag na, sabihin natin. Okay, paglinis mula sa anumang ritual na karumihan. Okay, good. Number, magbigay ka ng number. Any number. Gumanti ka bro. Gumanti ka. 7. 8. Number 8. Ayub. Saan si Ayub? Okay, anong ibig sabihin ng tahara badal minhuma? Yung pabalik, katulad ng tayo. Masyaallah, tabarakallah. Okay, gumanti ka, gumanti ka. Pag sinusunod nyo lang eh. Abdurrahman Morales. Abdurrahim Morales. Abdurrahim. Okay. Ano ang ibig sabihin ng tahara nabhin? Nabhin. Oh, tahara nabhin. Yung pagwisik is ka. Pagwisik. Masyaallah, tabarakallah. Okay. Hintayin nyo yung exam. Salamat kami sa atin. Hindi.